Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. Mayong gabi natong tanan mga igsoon. San sa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo. Mayong gabi mga igsoon. Praise the Lord. Salamat sa Dios nintak na sa gabion. Makahimo ta igsoon sa ato ang gitawag nga live broadcast. Mayong gabi Ati Isel makadaig o Pastor Jonathan makadaig ug sa tanan nato mga kaigsuonan nga naa karon sa Tagbilaran City. O sa tanan igsuon nga ato mga kaigsuonan gikan sa Visayas, sa Luzon o sa Mindanao o bisan pa sa uban nga nasod mga igsuon mayong gabi natong tanan ug ang Dios magapanalangin mga igsuon. Praise the Lord, hallelujah. Ug uban ko ninyo ning takna sa kagabion sa atong live broadcast ug nang hinaot ko nga kini igsoon mamahimong dakong kabahin ug mamahimong nga panalangin igsoon sa atong espiritu kanon kabahin ug samtang kita magapadayon mga igsoon magapaminaw kita og mga alawiton nga makalangit ug kung aduna mo'y mga request nga mga alawiton igsoon makahimo mo sa pag comment sa ato nga comment box na mo'y mga prayer request. Pwede po niyo igsoon i-comment sa atong comment section o para igsoon atong tabangan diha sa mga pagampo. Dalay ko na Diyos na sa walay katapos. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo. Request song, tumawag ka atong pangitaon na tiisel og naabay at tumawag ka. Ikabalik ang pagday ko. Praise the Lord. Diha lamang kanimo sa kinabuhi ko, Jesus udaygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi Pagkahuman ani igsoon nga kanta ato gi-play ato igsoon nga salamatan ang ipatugtog kining request ni Ate Isel makadaig. Praise the Lord. Og tumawag ka mga igsoon. sa cross. Igabalik ang pagday ko, diha lamang kanimo sa kinabuhi ko, Jesus udaygon ka. Kay sama sa ulan ginabubuhay Isabay composer ani Ate Isel na may daghan nga tumawag ka. Og aron nga mahibaw ta igsoon. ko, sama sa ulan ginabubong panalangin mo, dawaton ko ang tanan, Jesus. Kay sama sa ulan ginabubuang gugma mo, sama sa adlaw musidla ka sa kinabuhi ko. Sama sa ulan ginabubong panalangin mo, dawaton ko ang tanan, Jesus. Okay, ato'y patugtog igsoon kining request ni Ate Isel makadaig. Tumawag ka by Pillars Band. Praise the Lord and also good evening. Praise the Lord. Brother Rapi Anyana. Salamat sa panunood ng ating live broadcast this evening. Kaya ating ipatutugtog mga kapatid itong request song ni Sister Isel Makadaig.
Meron na po tayong 8 viewers mga kapatid habang po tayo nag-aantay sa iba pong mga viewers natin. Okay. Walang parang iba ito. Okay. Praise the Lord. -1 pala iyon. Okay. Praise the Lord. Glory to the name of Jesus. Ito siguro. Pagpasensyahan niyo po, naputol po, nawala po yung ating sound. Praise the Lord. -1 po pala yung aking natugtog. Praise God. At hanapin ko ulit mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Natatawa tayo nitong ating praise God. Okay, ito siguro. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. God is great mga kapatid sa gabing ito mga kapatid. Habang po'y ating hinihintay na mag-play itong ating song. Praise the Lord. Meron po kayong mga prayer request. Pwede po kayong mag-send mga kapatid ng comment. Praise the Lord. Okay. Ito na. Sana'y hindi ito -1 itong aking na-click, no? Ito na siguro. Good morning, Brother Ronald. Praise the Lord. And Sister May. Kaitom. Request song, Lilim. Tagalog, Bisaya version. Okay? So, sunod mga kapatid. Marating ang mga pagsubok sa Good evening, Pastor Charlie Banol, ang aking pinsan. alinlangan ka sa Panginoon. Meron na po tayong 10,000 viewers. Praise the Lord. Kung ano ang iyong gawin, Good evening. nanatili pa rin Hey, Brother Rapi Anyana. mawala Pastor Sam Rara. Good evening. ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Sister Amilin, watching from Middle East. May handang tutulong sa'yo. Good evening, Brother Joshua Salinas. May the Lord bless you. Si Yesu Cristo, Sa lahat po ng mga viewers natin mga kapatid. sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Good evening, Brother Jerome Gayod. May the Lord bless you. Magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kahit talina Song request, Pastor, Pusong Dalisay. Okay, i-note ko po yung inyong mga request. Baka malimutan ko pati. kapag dumarating na ang kaibigan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Yesu Cristo. Pastor John Asis, good evening. Thank you so much for joining us here in our broadcast. At ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh.
Walang imposible sa Panginoon. Sa lahat po ng mga kapatiran natin sa UPC Labigan, good evening and may the Lord bless you mga kapatid. Kasama po ang ating butihing pastor, Pastor John Asis, good evening. Salamat sa pagsama at panonood po ng ating live broadcast. Let's enjoy the presence of the Lord in this evening mga kapatid sa ating pong evening live. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. Oh, glory. Hallelujah. At ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Sa Panginoon. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you sa pag-play. O thank you po kayo Ate Isel. Praise God, nindot kayo igsoon nga awit. Napakagandang awitin mga kapatid. Na ang atin lang pong gagawin ay tumawag sa Diyos kasi walang bagay na imposible sa ating pong Panginoon. For with God, nothing shall be impossible. All we have to do is to call His name. Pusong dalisay, request song mga kapatid ni Sister Ameline. At isusunod ko itong lilim. At pagkatapos mga kapatid, ako po ay dadako na sa pangangaral at salita po ng ating Panginoon. Praise the Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nangmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Good evening, Brother Marlito Digamo, Matunhay. May the Lord bless you. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo nga okay na ang signal. Request lang ko song, Pastor, Akong Amahan by Hilltop Tabernacle Church. Okay, ating hanapin.
Praise the Lord. Kung dalisay Meron na po tayong 9,000 viewers. Praise the Lord. Hallelujah. Kapurihan po para sa ating pong Panginoon. Ikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Pagkatapos po nito, magpi-play po tayo ng isang song, and after the song na ating pong ipi-play, let us proceed mga kapatid sa pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri. Request song, Pastor, imo ang himaya. Okay, napakaraming request mga kapatid. Okay, ating i-play mga kapatid. Praise the Lord, mahaba pa naman po yung ating oras. Sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri. Sa'yo lamang, Jesus. Okay. Praise the Lord. Lilim. Request song ni Sister Kaitom. O tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong mga viewers ngayon, mga kapatid, all over the world. Sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, or maging sa ibang bansa, mga kapatid. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Good evening, Sister Yvonne Domingo Santander. May the Lord bless you. And Sister Bessa Maricel, good evening. Sa ating po mga kapatirang OFW. Namang lakaw na mi, God bless Pastor, replay rako niya. Okay, may the Lord bless you. And to my cousin, Brother Abel Villarin Banol, may the Lord bless you. Sa lahat po ng mga Villarin family, Banol family na nasa Carmen, Bohol, mga kapatid, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa kabutihan po ng Panginoon sa pagkakataon na to reach out our family, our relatives, loved ones, na sa pamamagitan ng online platform, mga kapatid, ating pong may bahagi at may pangaral, makapag-share po tayo ng salita ng Diyos at magiging tulay, magiging isang blessing po sa ating pong mga kapatiran. Ang ngalan mo may kalinga ug sandigan ko, dili mausap nagsaad ka. Sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa Malay-Balay, Bukidnon, may the Lord bless you. Hallelujah sa lahat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kanimo hikitan, nimo lamang magpabilin sa imong landong ug simbahon ka sa dapit mahilong magpabilin. Good evening, Sister Maripel Loves Granada. Request song, Pastor, Goodness of God. Sa dapit mahilong mananatili sa iyong dilim
at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagdahi ko kanimo lang gitanya. Sister Jeremy Rulona, good evening and may the Lord bless you. Lamang sa kahanturan. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniyak. Next song we play, mga kapatid, ang request song ni Brother Marlito Digamo, Ang puso ko Akong Amahan by Hilltop Church, Tabernacle Church Band. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo Sa lahat po ng ating mga viewers, don't forget to share and mention the name of your friends so that they can notify, mga kapatid, every time that we have a live broadcast. And kailanman praise the Lord, para po'y magiging bahagi po sila ng ating pong programa, mga kapatid. mo lang Nawa ito'y magsigming tulay at paraan upang mabuksan ang kanilang mga puso at isipan upang sila po'y maglingkod at paglingkuran po nila ang ating pong Panginoon. sa'yo. lamang sa kahanturan, magpabilin sa imong landong, ug simbahon ka sa dapit mahil. Good evening, Sister Joy Nalin. Good evening, Ate Joy, and may the Lord bless you. Hallelujah sa lahat po na makapatiran nating OFW, mga kapatid. Dapit mahilong, Mananatili sa'yo. Meron po kayong mga pre-request. You can write down below, mga kapatid, upang po'y ating ma-pray. May sama po natin sa ating mga pananalangin. Mananatili sa'yo. Next song, Hallelujah, Akong Amahan. Request by Brother Marlito Digabo Matunay ng La Victoria, Carmen, Bohol, United Pentecostal Church, Tabernacle of Praise. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating pong Panginoon. Okay. Akong Amahan. Siguro pagkatapos nito, mga kapatid, ay magpi-play tayo ng dalawang song upang po tayo'y magpatuloy na sa ating pong pangangaral. Praise the Lord. Naputol po bigla yung ating praise the Lord. Hallelujah. Katagali gayon, ako napakyas. Dagang gayon, ako nakalapas. Apot salamat sa grasya, ug sa imo nga gugma. Daw sama sa bulawan, nga wala'y paglubad. Wala ikaw nag-usap, bisan ng tao nag-usap. Pagkahibulungan sa imong gugma, taong makasasala, kihatagan mong grasya. Pagka maayo mo, o akong Ginoo, ikaw ang akong amahan, na anda mo tabang, bisan sa akong kapakyasan. Salamat o kanimo, o akong Ginoo, pagka maayo
Hallelujah. Imo ang himaya. Request song, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat po sa ating mga viewers, no, na nag-aantay. May the Lord bless you po. At pagkatapos po nito, I will play one more song. And after that, mga kapatid, ay dadako na tayo sa pangangaral. Pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Imo ang himaya, ugadong bahanan, pataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo. Imo ang himaya, ugadong bahanan, pataas ang kamot. Pataas ang kamot sa pagsimba, ang ngalan mo daygunto, iwang himaya, Hallelujah, Jesus. kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ang ngalan mo daygunto, gamhanan ka. Milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka. Yes, hallelujah. Milagroso ka, Walay sama kanimo, walay sama kanimo, O Diyos. walay sama kanimo. Oh, glory. Goodness of God. Praise the Lord. Hallelujah. After this song, mga kapatid, ako na po ay dadako sa pangangaral na salita ng ating po Panginoon. I love you, Lord. Praise the Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing. And all my life you have been so, so good. Yes, hallelujah. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Praise the name. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have Hallelujah. Praise the name of Jesus. oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. With my life laid down, I'm
Good evening to my friend, Brother Ramid Aparisi ng Carmen Bohol, ating pong kapatid na Seventh-day Adventist. Good evening po. Praise the Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. In 1 Corinthians chapter 16, verse 15, the Bible said, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, Every breath that is the first fruit of the Achaia, that they have addicted themselves for the ministry of the saints. gonna say, oh God, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, the Bible said, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. oh, I'm gonna say of the goodness of God. Oh, I'm gonna say of the goodness of God. Hallelujah. Praise the Lord. At this moment, mga kapatid, tayo po'y manalangin habang po tayo'y magpapatuloy sa ating pong gawain. Samahan niyo po ako at sa ating pong mga viewers and listeners this evening, huwag niyo pong kalimutang i-share po itong video ito, nawa ito'y magsilbing blessing sa ating pong mga mahal sa buhay. Praise the name of the Lord. Panginoong Hesus, kami ay lumalapit muli sa iyo. We ask your divine protection. We ask your divine blessing. Let your spirit move in our midst, Lord God. I pray sa lahat po mga aming makapatiran, sa lahat po ng mga makakakita ng video ito, at sa lahat pong naging bahagi ng aming pong live broadcast. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po'y manguna sa aming pong kalagitnaan. Hipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Nawa ang iyong mga salita ay magsilbing aral at mga pagpapaalala. It will correct us, it will rebuke us, and it will teach us. Lord God, we pray na ikaw ay patuloy na kikilos sa aming mga buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Spiritual addiction. Addiction is not a good word. It's dangerous and deadly. I don't want to be an addict. Anything that is bad. It is destructive. It will destroy me or it will destroy you. Yung word na addiction, mga kapatid, ito ay hindi magandang salita. It is not a good word. At alam natin, pag tayo ay nagiging addict sa mga bagay na kung saan, sa mga bagay na hindi para sa kaluwalhatian at hindi sa ikalulugod ng Diyos, it will destroy you. It will destroy your family. It will destroy your job. And even, it will destroy your spiritual aspects. Kapatid, many nowadays are addicts. Marami pong mga tao ngayon ay addict. Addict po sa paglalaro ng mga online games. Addict po sa tinatawag na alcohol. There are addicts in the work. They are workaholic, and there are lots of person or personalities that they are addicts on cigarettes. They are chain smokers.
Itinutuon at ibinibigay nila ang oras sa mga bagay na kung saan nasasayang ang oras, nasasayang ang panahon, at ito din po yung nagdudulot ng matinding resulta na kung saan masisira the relationship with your family, will destroy the relationship with your relatives or your loved ones, will destroy. And the most worst thing is, it will destroy your relationship with the Lord. Kapatid, kung ikaw man ay isa sa mga taong nagiging addict sa mga bagay na kung saan ay hindi para sa kaluguran at hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, by the authority and the power of the Lord Jesus Christ by His Word, I will remind you once again. Kapatid, sinasayang mo ang iyong oras at panahon. Sinasayang mo ang iyong buhay sa bagay na walang kabuluhan. And as for me, kapatid, I want to be an addict, not on the bad things, not those things na hindi po mag-glorify at hindi po ma-exalt at magnify yung pangalan po ng ating pong Diyos. Gusto ko magiging addict. Ako, naranasan ko na po noon yan, na naging addict po ako sa mga bagay na kung saan hindi para sa kaluguran ng Diyos. To all young peoples, I'm not against the online games, but the addiction is the worst thing. Pag ang panahon, oras, at buong buhay mo ay ginugugol mo na, pinofocus mo na ang iyong buhay dyan sa mga larong iyan, sa mga bagay na kung saan ay nasasayang ang iyong oras. Kapatid, bilang tao, merong isang bagay na kung saan pwede kang magiging addict. Pwede kang magiging addict or pwede mong i-google ang iyong panahon at oras. Lahat ng oras, lahat ng buhay. That's what the Bible said. Serve the Lord with all your heart, with all your might, with all your soul, and with all your strength. If you are addict for something, listen to this. If you are addict for something, hindi mo kayang matapos ang araw na hindi mo pwedeng gawin at hindi mo magagawa yung mga bagay na kung saan ay addict ka. But kapatid, sorry to use my name mga kapatid, but ako po, at maging kayo, pwede rin pong magiging addict sa bagay na kung saan maluwalhati at masisiyahan po ang ating pong tagapaglikha. Do you want to be addict with Jesus? As for me, I want to be an addict with Jesus. Just like with the family of Stephanas, in the 1 Corinthians chapter 16, sa ating pong binasa kanina mga kapatid, they are addicts in service, those things that the Lord may glorify and exalt Him. Hallelujah. Stephanas addicted to Jesus, to righteousness, to the ministry, addicted to loving God. Ang mga addict may kinahuhumalingan yan. Isang bagay pag di nila magawa, di sila mapalagay, parang mamamatay, gagawin nila ang lahat upang magawa nila yung bagay na kung saan kinakahumalingan po nila. If you are addict with Jesus, if you are addict those things that belongs to the Lord, I tell you kapatid, hindi ka mapapalagay. If you are addict those things that exalt the name of Jesus, kapatid, papalalahanan kita, hindi ka mapapalagay. Yun yung mga bagay na kung saan maganda ang idudulot.
Yun yung mga bagay na kung saan maganda ang ikahihinatnan. Yun yung mga bagay na kung ating gagawin at ating pong ibibigay ang ating pong buhay sa mga bagay na iyon, yan po yung mga bagay na maluwalhati po ang ating Panginoon. Pag ang isang tao merong kinahuhumalingan, kapatid, hindi po siya makakatulog. Hindi siya gustong matapos ang buong araw o matapos yung araw na hindi niya magagawa yung kanyang bagay na kinahuhumalingan. Gagawin at gagawin niya ng yung bagay na gusto niyang gawin. Gagawa at gagawa siya ng paraan upang gawin yung bagay na kanyang kinahuhumalingan. If you are addict with the Lord, gagawin at gagawin mo yung mga bagay na para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. If you are addict with those things na para sa Diyos, that belongs to the Lord, hindi ka papayag na matatapos ang buong araw na hindi mo magagawa po yun. Yan yung mga bagay na gusto ng Diyos na magiging addict at mahuhumaling po tayo. Meron po akong gustong i-elaborate and I just want to explain more, mga kapatid, yung mga bagay na kung saan pwede po tayo magiging addict. You want to be an addict with the Word of God? Yes, we do. Pwede po tayo magiging addict sa Word of God. Hallelujah. In Psalms 1 verse 1 up to 3, mga kapatid, you love, read, meditate, and speak the Word. You sing, preach, and obey the Word of God. You believe and obey everything what is written. What is written in the Bible? The Bible said in Revelation chapter 1 verse 3, blessed is the man who readeth the word of prophecy. He hears and obey. Bulakan ng tao nga nagabasa, nakadungog, ug nagatuman dining basakon sa propesya. Blessed is the man. Mapagpala ang taong nagbabasa, mapagpala ang taong nakakarinig ng salita ng Diyos. I don't know why there are some people, they are too much interested sa entertainment. They are too much interested in television. They are too much interested in social media. They are too much interested games, online games. They are too much interested sa mga bagay na kung saan wala namang kabuluhan. Naalala ko, kapatid, when I was 17 years old, I'm so addict with the game of billiards. Hindi ako umuwi. 2 days, nandun ako sa bilyaran. Yun, naglalaro. I'm so addict with that game, mga kapatid. Pero yun pala yung mga panahon na inaaksaya ko yung aking oras at panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. When my father is a pastor, when my father preach and teach the Word of God, lumalabas ako sa simbahan, doon ako, sa likuran ng aming bahay. Nagbibisyo. I cannot deny that, mga kapatid, na nangyari po sa akin yan. I don't know this. I can't understand this final hour, mga kapatid. Merong mga tao na pag gawain ng gobyerno, they are too much interested. Pag gawain ng mga artista, they are too much interested. Pag gawain ng barangays, they are too much active, mga kapatid. They are focusing themselves sa mga bagay na kung saan hindi naman para sa kaluwalhatian ng Diyos. Merong mga nakikita kong mga kabataan ngayon sa ating pong panahon. Yung mga magulang, saksi po mismo sa kanilang mga anak.
Minsan nga, hindi na tayo pinakikinggan ng ating mga anak sa kanila na they are focusing themselves sa mga bagay na kung saan kinahuhumalingan po nila. Hindi lang po sa akin po nangyari po ito, maging sa ating po mga local churches. Marami po mga kasamahan natin sa church. Pag sa awitan, they are too much alive and enthusiastic. Sa mga... When the music play, when someone sing a song, they are too much alive. Sila po'y napakaligaya po nila. But when the pastor starts to stand and preach the Word of God and teach the Word of God, someone sleep, someone talk. They are not focusing what the pastor says and what the pastors preach and teach. Iwan ko bakit nangyayari po yon. But kapatid, ang Biblia po ay nagpapaalala at ang mensahe pong ito ay para sa ating lahat. Na tayo po ay magiging addict sa salita ng ating Panginoon. If we are addict with the Word of God, hindi po tayo makakatulog na hindi nakakabasa ng ating mga Biblia. Hindi po tayo nakakatulog without meditating the goodness and mercy of the Lord. We cannot sleep at night without meditating His goodness, His favor, the opportunity, the mercy, the grace, the protection of the Lord Jesus in our lives, mga kapatid. If we are addicts into God's Word, huwag niyo pong hayaan na buong taon nakatakip ang inyong mga Biblia at hindi po natin binabasa. Kadalasan po sa mga Christian na wala pong kaalam-alam sa salita ng Panginoon, yung mga taong hindi po adik sa salita ng Diyos. Yung mga taong madaling nababackslide, madaling hindi nakakaintindi, madaling madigalit, madaling tumalikod, madaling ma-turn off, madaling ma-disappoint, madaling ma-discourage. Yun yung mga taong kulang sa kaalaman ng salita po ng Diyos. But if you are addicts with the Word of God, kapatid, hindi ka basta-basta magbabackslide. Hindi ka basta-basta magagalit. Hindi ka basta-basta matuturn up. Hindi ka basta-basta ma-disappoint. Hindi ka basta-basta ma-discourage. Because you are addict with the Word of God. Kasi yung Word of God nagpapaalala sa atin. Yung Word of God, yung nagre-rebuke, nagtumuturo, pumipigil sa paggawa ng kasamaan, pumipigil sa paggawa ng mga bagay hindi para sa kalooban ng Diyos, pumipigil sa paggawa ng mga bagay na hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. The Word of God will teach us, will motivate us, will correct us. Hallelujah! Kaya kapatid, we must be addict with the Word of God. Yung mga taong palakain sa salita ng Diyos, masigasig po yan, malakas po yan, matayog po yan, matibay po yan. Pero pag yung taong hindi palakain, yung tao na hindi interesado sa pakikinig, pangangaral at salita ng Panginoon, dito sa online platform, mga kapatid, na ministry, dito sa FB Live broadcast, dito ko po nakikita yung mga taong interesado. Dito ko po nakikita yung mga taong interested sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pag nakikita nila, mayroong magla-live broadcast. Di-skip, di-scroll. Scroll. They can just comment. They can just
they can just comment for a while, they stay a while, but the times goes on, nawawala. Sa kanilanan po ay kulang sa interest. Kapatid, if you are interested with the Word of God, you must listen. It's for your own good. It is for our own good. Para po yun sa ating ikabubuti ito. Ang salita po ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. We must be addict with the Word of God. We must be addict with the Word of God. You love reading your Bible. You love meditating the goodness and mercy of the Lord. What is written in the Bible. You love to speak and to preach and to teach and to share the Word of God to other people. You love to sing the Word of God, what is written in the Bible. You love to preach the Word of God throughout the people, to reach out the lost, to reach out your relatives, to reach out your loved ones, to reach out your family who does not belong to the Lord in this hour, mga kapatid. And also, you love to obey the Word of God. That's the person who is addict in the Word of God. Merong aawit na mga kabataan, every promise in the Bible is mine, every chapter, every verse, every line. I am trusting in His Word divine. Every promise in the Bible is mine. Do you need to become an addict to the Word? Pwede po, mga kapatid. Pag-addict ka sa salita ng Panginoon, yan, napakagandang bagay. Glory to the name of Jesus. At Joshua chapter 1 verse 8, meron po sinasabi yung Bible. Meditate the word of the prophecy, meditate the word of the law, day and night. Thou shalt not depart the word of the law out of thy mouth. Hallelujah. To be an addict of the Word of God is to live by it. Hindi po pwedeng taga-dinig lang po tayo, tagapakinig lang po tayo. Hindi po pwedeng tagapakinig lang po tayo. We are just listening. Hindi po pwede lang po yun. Hindi po tayo ihinto roon. Nothing wrong about reading the Word of God. Nothing wrong about listening the Word of God. That's good thing, mga kapatid, na gagawin po natin. But hindi po natatapos doon ang ating responsibility. Being an addict of the Word of God, not just reading and not just hearing, but also we obey. We must obey and live for it. You can live without it. Hindi ka mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Biblia. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out by the mouth of God. Hindi po tayo mabubuhay sa mga tinapay lang po. But the Word of God, mabubuhay po tayo. Yung ating kaluluwa, mabubuhay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. You can't live without the Word of God. It is your life. It is your joy. It is your satisfaction. It is your strength. It is your food. You have many reasons why we need to be an addict with the Word of the Lord. There are many reasons why we need to be an addict with the Word of God. In Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing. Yung faith ay nanggagaling po sa pakikinig ng salita po ng Diyos. At yung pakikinig ay nanggagaling sa mga nangangaral. Sa pangangaral na salita ng Panginoon. How can they have faith if they not hear the Word of God? At paano nila maririnig na wala namang nangangaral? Kailangan natin ng mangangaral upang tayo makakadinig. Pag sa tuwing tayo nakakadinig at napapakinggan natin yung mga pangangaral, it will build up
the foundation of our faith. Yan po isang magandang bagay, kapatid. Always remember, by the Word of God, meron po tayong pananampalataya na meron palang Diyos na kailangang sambahin at purihin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alam natin na ang bautismo ay importante pala. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, alam natin na yung ating palang mga kamay ay hindi lang para sa pagtatrabaho, at para ito ay ating ipakpak, ating ipalakpak, ating pong itaas, para po sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Nalaman po natin sa pamamagitan ng salita po ng Diyos na ito pa lang yung ating boses, yung ating po palang voice or yung ating vocal, mga kapatid. Ito pala ay hindi lang para gamitin natin sa pagsasalita o pagtatrabaho o pagkain, pero para ito ay gamitin din po para sa kaluwalhatian ng ating pong Diyos. We can sing a song, we can shout the name of the Lord, we can worship, we can praise Him. Make a joyful noise unto the Lord, shout unto God with a voice of triumph. By shouting the name of the Lord, by praising, worshiping the name of Jesus, we glorify and exalt the name of the Lord. Hallelujah. Glory. Lahat nalaman natin yung mga pamamaraan, how to worship, how to live righteous, how to live the faithful, how to live loyal, and how to live, praise the Lord, na naaayon sa kalooban ng Diyos. Nalaman po natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At alam natin, in 1 Peter chapter 2, verse 2, the Word of God, it will help us to grow. Ang salita po ng Panginoon ay makakatulong sa atin sa ating pong paglago. Yung mga taong hanggang ngayon ay hindi pa lumalago. Yung paglago po ay hindi po nakabase sa edad. Yung paglago po ay hindi po nakabase how long you serve the Lord. Yung paglago po, kapatid, ay hindi po nakabase sa cost ng iyong offering or yung tithes. Yung paglago po ay hindi nakabase sa tinatawag na ilang taon ang iyong ginugol sa pagsisilbi. No? But yung grow ay makikita mismo sa ating pong buhay. Yung giving, yung faithfulness, yung loyalty, yung love, yung dedication, yung commitment, yung excitement, yung strength, yung joy, gladness. Resulta lang po iyon. Resulta lang po sa mga bagay na nagpapakita na ikaw po ay lumalang. If you are addict with the Word of God, ito po ay makakatulong. It will help us to grow. We will grow spiritually by the Word of God. Kaya ng pong sinasabi ko po sa inyo, yung paglago ay hindi po nakadepende kung ilang taon na ating pong ginugol, oras na ating pong ginugol at ibinigay. At yung paglago ay makikita mismo sa ating pong buhay. At mayroong mga resulta at mga evidences na ikaw po ay lumago sa iyong pong paglilingkod at lumalago sa iyong pong pamumuhay spiritually, kapatid. Kaya lang po na sinasabi ko, yung result is yung love, commitment, yung service, yung loyalty, yung faithfulness, yung joy, praise the Lord, yung strength,
yung pagiging matibay, na sa kabila ng mga dagok sa buhay, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga karamdaman na ating pong nararanasan, nananatili kang nakatayo. Hanggang ngayon, nananatili kang nakatayo. Yan ay isa sa mga evidences. Yan ay isa sa mga ebidensya na nagpapakita, nagpapahiwatig na ikaw ay lumalago sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! In Psalms 119 verse 11, it will help us that we will not commit sin. Ang salita po ng Panginoon, ito po yung magtuturo sa atin ng tama mula sa mali. Ito po yung magko-correct sa ating buhay. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Yung konsepto ng Diyos ay mali, mali. Yung tama ay tama. Yung oo ay oo, yung hindi ay hindi. Hindi pwede sa Diyos na yung oo ay pwedeng gawing hindi at yung hindi pwedeng gawing oo. Hindi po yung konsepto sa Diyos at ang prinsipyo ng Panginoon. The principle of God is yes. Yes. Yung no, no. Yan yung principle ng Panginoon. Kapatid, this is the reason why we need to be addict with the Word of God. Kasi ito yung magtuturo sa atin sa mga bagay na hindi para sa kaluguran at hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tuturuan tayo at ihiwalay po tayo mula sa tinatawag na rihas na kasalanan. Hinihiwalay po tayo, kinukuha po tayo mula sa pagkakulong ng kasalanan. Out of bondage, out of captivity, out of slaves. Kinukuha po tayo, kapatid. Kasi ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin patungkol sa kabutihan, patungkol sa bagay na para sa kaluwalhatian, para sa ikalulugod, para sa ikasasaya ng ating pong Panginoong Hesus. This is the reason why we need to be addict with the Word of God. Hallelujah. In John chapter 6 verse 63, it is the source of your life. It is the source of life. Alam natin na meron lang dalawang kapatutunguhan yung tao. Una, yung tinatawag na second death or yung pangalawang kamatayan sa impyerno. Pangalawa, yung langit. Heaven. Let not your heart be troubled. Ye believe in God and believe also on me. In my Father's house are many mansions. Hallelujah. Sa kalangitan, langit, buhay na walang hanggan ay inihanda ng Diyos sa mga taong karapat-dapat na tumanggap at makakapasok. At ito yung nagtuturo sa atin. The Word of God teach us. The Word of God reminds us na merong dalawang lugar na patutunguhan ng tao. Pag hindi ka mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, suddenly, kapatid, destruction, impyerno. Pero pag mamumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, langit po ang ating pong patutungo. This is the reason why we need to be addict with the Word of God. There are many people, marami pong tao ngayon, kapatid, na they are not interested. Hindi po interesado sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pag pangaralan po ninyo, hindi makikinig, magagalit. Sasabihin, wala akong panahon, wala akong oras dyan, marami akong gagawin. But as a real Christian, we understand na kailangan po natin ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's magnify and exalt the name of Jesus. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ako po'y lubos na nagpapasalamat na sa kairami ng tao na nasa sanlibutan, isa ka at isa ako sa mga taong nakinig ng salita ng Panginoon.
Pag i-compare mo ang iyong buhay sa mga taong wala sa Panginoon, malaki pong nagiging diferensya. Malaki pong naging kaibahan. Pag i-compare at titingnan mo, kapatid, meron mang mga bagay na meron sila na wala ka. Meron mga bagay na meron ka pero wala sila. Pag i-compare mo, malaki ang kaibahan. At dapat mong pasalamatan. Dapat kang maging magalak, masaya, at purihin, sambahin mo ang Panginoon. Because thousands, millions of people around the world, at isa ka sa mga taong nakinig. Isa ka sa mga tao pinili ng Diyos. Marami pong tinawag ng Panginoon, at kukunti lang pong pinipili. Kasi meron pong tinawag, pero hindi po nakinig. Thank you so much sa ating pong Panginoon. Spiritual addiction. Ito po ay isa lang sa mga bagay na dapat pong naging addict po tayo. Tomorrow evening,